Maligayang pagdating sa ating channel. Ngayon, tatalakayin natin ang isa sa pinakakapanapanabik na paksa sa kasaysayan ng Pilipinas, ang mga one-man armies ng ating bansa. Isipin ninyo ang isang mandirigma, isang sundalo, o isang bayani na kayang harapin ang dos-dosena kahit daan-daang kaaway ng mag-isa. Hindi ito basta-basta kwento lamang mula sa mga pelikula o nobela. Ito ay tunay na nangyari sa ating kasaysayan, mula sa mga sinaunang labanan hanggang sa modernong digmaan. Ang Pilipinas ay nagsilang ng mga pambihirang individual, nording the banget lakas, ay lumagpas sa karaniwan. Ano pang mga kwentong ito ay hindi lamang nagpapakita ng kahusayan sa pakikipaglaban, kundi nagpapakita rin ng malalim na pagmamahal sa bayan at sa kapwa Pilipino. Kaya naman, ang paksa na ito ay espesyal at mahalaga para sa ating lahat. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang ating paglalakbay sa kasaysayan. Ang terminong one-man army sa konteksto ng Pilipinas ay hindi lamang tumutukoy sa isang sundalo na kayang labanan ang maraming kaaway ng mag-isa. Ito ay kumakatawan sa isang uri ng espiritu, isang determinasyon na ipagtanggol ang bansa at ang mga mahal sa buhay kahit anong kapalit. Mula sa mga sinaunang mandirigma ng pre-colonial na panahon hanggang sa mga modernong bayani ng ating hukbo, ang mga ganitong individual ay naging simbolo ng tapang at kagitingan ng Pilipinong lahi. Sa bawat panahon ng kasaysayan, lumitaw ang mga taong handang harapin ang lahat ng pagsubok ng walang pag-aalangan. Sila ang mga nagtatanggol sa kanilang mga kababayan, nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon at nagpapatunay na ang isang tao na may sapat na tapang at determinasyon ay kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Ito ang diwa ng tunay na one-man army. At ang unang pangalan na dapat nating banggitin ay walang iba kundi si Lapu-Lapu, ang dato ng Mactan. Noong ika-27 ng Abril, 1521, naganap ang isa sa pinakamakasaysayang labanan sa kasaysayan ng Pilipinas, ang labanan sa Mactan. Dito, hinarap ni Lapu-Lapu si Ferdinand Magellan, ang bantog na Portuges na explorer na nagtataglay ng mas advanced na sandata at mas maraming sundalo. Ngunit, hindi ito nagpigil kay Lapu-Lapu. Pinamunuan niya ang kanyang mga mandirigma ng may tapang at husay, at sa labanan na iyon, napatay si Magellan. Ito ay hindi lamang isang tagumpay sa digma, ito ay isang malinaw na mensahe sa buong mundo na ang mga Pilipino ay handang ipaglaban ang kanilang kalayaan. Hanggang sa kasalukuyan, si Lapu-Lapu ay nananatiling simbolo ng paglaban at kalayaan, isang patunay na ang isang matapang na lider ay kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Mula sa baybayin ng Mactan, lumipat tayo sa hilagang bahagi ng Pilipinas, sa rehiyon ng Ilocos, kung saan lumitaw ang isa pang kahanga-hangang bayani, si Diego Silang. Noong ika-18 siglo, partikular na noong ikalawang bahagi ng 1700s, sinimulan ni Diego Silang ang isang matapang na paglaban laban sa pamamahala ng mga Espanyol. Halos nag-iisa, pinamunuan niya ang isang rebolusyon na nagpaalab ng puso ng mga Ilocano. Ang kanyang lakas ng loob ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin moral at intelektual. Ginamit niya ang kanyang katalinuhan at determinasyon upang organisahin ang mga tao laban sa mapang-aping pamamahala. Kahit na sa huli ay napatay siya ng kanyang mga kaaway, ang kanyang tapang ay nananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Si Diego Silang ay patunay na ang isang tao na may sapat na determinasyon ay kayang harapin ang isang makapangyarihang kalaban. Mula sa mga revolusyonaryong larangan ng Pilipinas, lumitaw ang isang pangalan na nagpapanginig sa mga kaaway, si General Antonio Luna. Sa panahon ng himagsikan laban sa mga Amerikano, siya ang naging pinaka-feared na general ng Pilipinas. Hindi siya basta isang opisyal na nananatili sa likod.
Personal niyang pinamunuan ang mga labanan sa unahan, hawak ang kanyang armas, at nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang mga sundalo. Ang kanyang kahusayan sa estratehiyang militar ay kahanga-hanga. Pinag-aralan niya ang digma sa Europa at ginamit ang kanyang kaalaman upang harapin ang mas makapangyarihang kalaban. Ang kanyang matinding disiplina ay kilala sa buong hukbo, hindi nagpapahintulot ng kahit anong kapabayaan. Sa labanan sa Tirad Pass at iba pang engkwentro, ipinakita niya na ang isang determinadong general ay kayang harapin ang isang buong hukbo. Siya ang tunay na one-man army ng Pilipinas. Mula sa mga bayani ng himagsikan, lumipat tayo sa isang natatanging kwento ng sakripisyo sa ibang panig ng mundo. Si Tomas Claudio, isang simpleng Pilipino mula sa Morong, Rizal, ay naging bahagi ng kasaysayan bilang unang Pilipinong namatay sa World War I noong ika-29 ng Hunyo, taong 1918. Kahit malayo sa kanyang bansa, hindi nawala ang kanyang pagmamahal at dedikasyon sa paglilingkod. Sumali siya sa United States Army at walang pag-aalinlangang humarap sa mga panganib ng digmaan sa France. Ang kanyang katapangan ay hindi lamang para sa Amerika, kundi para sa mas mataas na layunin ng kalayaan at katarungan. Ang kwento ni Tomas Claudio ay nagpapatunay na ang Pilipinong kagitingan ay walang hangganan kahit sa kabila ng mga karagatan. Siya ay isang patunay na ang diwa ng isang tunay na mandirigma ay nananatili kahit saan ka man naroroon. Mula sa mga larangan ng Bataan noong World War II, lumitaw ang isa sa mga pinakakahangahangang kwento ng Pilipinong kagitingan. Si Jose Calugas, isang Pilipinong sundalo na nagsilbi sa Philippine Scouts, ay naging simbolo ng tunay na tapang ng January 8, 1942. Sa gitna ng matinding labanan, nang ang kanilang kanyon ay tinamaan ng mga Hapon at ang lahat ng kasamahan niya ay nasugatan o napatay, hindi siya tumakas. Sa halip, nag-isa siyang tumakbo sa ilalim ng matinding apoy ng kaaway, pinagana ang kanyon at patuloy na lumaban. Ang kanyang kahangahangang gawa ay nagbigay sa kanya ng Medal of Honor, ang pinakamataas na parangal sa militar ng Estados Unidos. Si Calugas ay hindi lamang isang sundalo, siya ay nagpatunay na ang isang Pilipino, kahit nag-iisa, ay kayang harapin ang buong hukbo ng kaaway ng may determinasyon at walang kapantay na lakas ng loob. Katulad ni Calugas, may isa pang kwento ng kahangahangang tapang na nagmula sa panahon ng World War II. Si Tomas Confesor, ang gobernador ng Iloilo, ay tumanggi sa sumuko sa mga Hapon kahit na halos wala na silang armas at suporta. Pinamunuan niya ang mga gerilya sa Panay ng higit sa 3 taon, lumalaban sa kabundukan at kagubatan ng isla. Ang mga mandirigmang ito ay walang sapat na baril, walang pagkain at walang tulong mula sa labas. Ngunit ginamit nila ang kanilang malalim na kaalaman sa lupain at ang kanilang matibay na kalooban bilang kanilang pinakamalakas na sandata. Ang bawat gerilya ay naging isang one-man army sa kanyang sarili, nagtatanggol ng kanyang pamilya at bayan ng walang pag-aalangan. Hindi ito isang kwento ng isang tao lamang, kundi ng isang kolektibong espiritu ng paglaban na nagpapatunay na ang tapang ng Pilipino ay hindi maaaring basta-basta mapigilan. Mula sa mga gerilya ng Panay, lumipat tayo sa isa pang kahangahangang figura ng Pilipinong kasaysayan, si Ferdinand Magsaysay. Bilang kalihim ng tanggulang pambansa noong 1950, personal niyang pinamunuan ang paglaban sa Hawk Rebellion, isang armadong kilusan ng mga komunistang rebelde na nagbabanta sa katatagan ng bansa. Hindi siya naging isang leader na nanatili lamang sa opisina. Madalas siyang lumabas sa larangan ng digma kasama ang kanyang mga sundalo nang walang anumang takot. Ang kanyang hands-on na estilo ng pamumuno ay nagbigay ng bagong sigla sa Armed Forces of the Philippines. Nakita ng mga sundalo
na ang kanilang pinuno ay handang makipaglaban katabi nila. Bukod dito, binago niya ang estratehiya ng gobyerno, pinagsama ang militar na aksyon at programang panlipunan para maabot ang puso ng mga mamamayan. Ang kanyang tapang at dedikasyon ay nagbigay inspirasyon hindi lamang sa kanyang mga sundalo, kundi sa buong bansang Pilipinas. Mula sa mga makasaysayang bayani, lumipat tayo sa mga modernong mandirigma ng Pilipinas. Ang Scout Rangers at Special Forces ng Armed Forces of the Philippines ay kinikilala bilang ilan sa pinaka-elite na unit sa buong Asya. Ang mga sundalo ng Scout Rangers ay napatunayan ang kanilang kagitingan sa maraming operasyong kontra-terorismo, lalo na sa Mindanao. Sa Operasyon Enduring Freedom Philippines, maraming individual na sundalo ang nagpakita ng pambihirang tapang sa harap ng mga terorista ng Abu Sayyaf at Maute Group. Sa labanan sa Marawi noong 2017, ang mga miyembro ng Special Forces ay nag-isa na sumuong sa mga gusaling puno ng mga armadong kalaban upang iligtas ang mga sibilyan. Ang bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa modernong diwa ng isang tunay na one-man army, nagtatanggol ng bansa ng may buong puso at determinasyon tulad ng mga bayaning nauna sa kanila. Isa sa mga pinaka-nakaka-inspire na kwento ng modernong kagitingan ay ang kwento ni Staff Sergeant Melchor Mabuti ng Special Action Force. Sa isang operasyon laban sa Abu Sayyaf sa Basilan noong 2012, natagpuan ang kanyang unit na napapalibutan ng mas maraming kaaway. Nang magsimulang maatras ang kanyang mga kasama dahil sa matinding putukan, si Mabuti ay nanatili sa kanyang posisyon, nag-iisang humarap sa halos 30 armadong terorista. Gamit lamang ang kanyang Armalite at ang kanyang hindi matitinag na determinasyon, pinigilan niya ang pag-atake ng kaaway ng sapat na oras para makaligtas ang kanyang mga kasama. Kahit sugatan, hindi siya umatras. Ang kanyang pagkilos ay nagligtas ng buhay ng 10 sundalo. Ang kwentong ito ay perpektong halimbawa ng diwa ng isang tunay na one-man army, isang Pilipinong sundalo na naglalagay ng buhay ng iba bago ang kanyang sarili. Bukod sa mga bayani sa larangan ng digma, may isa pang mahalagang aspeto ng Pilipinong kultura ng pakikipaglaban na nagluwal ng mga tunay na one-man armies, ang arnis o eskrima. Ito ang pambansang sining ng digma ng Pilipinas, isang disiplina na ginagamit ang mga baston, kutsilyo at walang armas na pakikipaglaban. Ang mga masters ng arnis, tulad ng mga kilalang grandmaster ng 12 Pares at Pekiti Tirsia, ay itinuturing na mga one-man armies sa kanilang sariling karapatan. Sa loob ng maraming siglo, ang sining na ito ay ginamit ng mga Pilipinong mandirigma upang harapin ang mga kaaway na may mas modernong sandata. Ang arnis ay hindi lamang isang paraan ng pakikipaglaban, ito ay isang pilosopiya ng buhay na nagtuturo ng disiplina, respeto at katatagan. Noong 2002, opisyal itong naging pambansang sining ng digma ng Pilipinas, isang pagkilala sa natatanging papel nito sa pagbuo ng Pilipinong pagkakakilanlan at lakas. Ang konsepto ng one-man army ay hindi lamang isang kwento ng digma, kundi isang mahalagang bahagi ng Pilipinong pagkakakilanlan. Mula sa mga kwentong isinasalaysay ng mga lolo at lola sa kanilang mga apo hanggang sa mga aklat na pinag-aaralan sa paaralan, ang mga kwento ng ating mga bayani ay patuloy na nabubuhay sa puso ng bawat Pilipino. Sa pelikula, nakita natin ang mga pelikulang tulad ng General Luna na nagbigay buhay sa ating mga bayani sa malaking screen. Sa literatura, ang mga akda ni Ambet Ocampo at iba pang manunulat ay nagpapanatili ng kanilang mga alaala. Sa social media ngayon, ang mga kabataang Pilipino ay nagbabahagi ng mga kwento ng kagitingan, tinitiyak na ang mga sakripisyo ng ating mga bayani ay hindi malilimutan. Ang bawat henerasyon ay may responsibilidad na ipasa ang apoy ng inspirasyong ito sa susunod, dahil ang kanilang tapang ay ang pundasyon ng ating pagkakaisa bilang isang bansa.
Ano nga ba ang mga aral na maaari nating matuto mula sa mga dakilang bayaning ito? Una, ang tapang ay hindi nangangahulugang kawalan ng takot, kundi ang pagpili na kumilos kahit may takot. Bawat isa sa mga bayaning ito ay naharap sa imposibleng sitwasyon, ngunit pinili nilang lumaban para sa kanilang bansa at kababayan. Ito ang uri ng tapang na kailangan natin ngayon, lalo na sa harap ng mga hamon tulad ng terorismo, hidwaan sa West Philippine Sea, at pagkakawatak-watak ng lipunan. Ang kanilang dedikasyon ay nagpapaalala sa atin na ang pambansang seguridad ay responsibilidad ng bawat Pilipino, hindi lamang ng ating mga sundalo. Ang pagmamahal nila sa bansa ay nagtuturo sa atin na ang pagkakaisa ay ang ating pinakamalakas na sandata. Sa bawat hamon na ating kinakaharap bilang isang bansa, nandoon ang kanilang mga espiritu na nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon na magpatuloy. Mula kay Lapu-Lapu hanggang sa mga modernong bayani ng ating panahon, nakita natin kung paano ang diwa ng isang tunay na one-man army ay patuloy na nabubuhay sa puso ng bawat Pilipino. Si Diego Silang, General Antonio Luna, Jose Calugas, at marami pang iba ay nagpakita na ang tapang at pagmamahal sa bansa ay hindi namamatay. Ang kanilang mga sakripisyo ay nagbigay hugis sa ating kasaysayan at nagbibigay inspirasyon sa atin hanggang ngayon. Tandaan, ang pagiging bayani ay hindi lamang sa larangan ng digma. Ito ay nasa bawat pagpili nating ipaglaban ang katotohanan, katarungan, at kalayaan. Kaya naman, mga kababayan, ipagpatuloy natin ang kanilang diwa sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung mayroon kayong kilalang kwento ng Pilipinong kagitingan, ibahagi ito sa komento. Sama-sama nating panatilihing buhay ang alaala ng ating mga bayani. Maraming salamat sa pakikinig.